Kamusta mga sir? Servant po ulit. Meron na naman tayong isang sasakyan na i-review today. Ito po ang Toyota Vios 2003 model 1.5G. Ang transmission po niya ay automatic transmission. Ngayon, i-walk around po natin yung sasakyan. I-review po natin yung mga features niya. Kung okay pa ba siya. Sulit pa ba siyang bilhin ngayong 2024. So mga sir, ito yung kanyang front view. Ito yung kanyang exterior view. So kung mapapansin natin, hindi naman siya lumang-lumang tignan, di ba? So maganda pa rin siyang tignan kahit 2003 model siya. Anyway, ang model na ito, ito kasi yung tinatawag nilang Vios Generation 1 or yung Gen 1 aka Robin. Nag-start ang production nito ng 2002 up to 2007. So meron na tatlong variant. Una is yung J, yung E, at saka ito yung top of the line which is the G. So start natin. Ito yung kanyang grill. Ayan, so pasensyahan nyo na, hindi ko na lininis kasi wala nang time maglinis. So ito yung kanyang front grill. So yung design niya is parang triangle lang siya. Tapos fog lights. So yung fog light na sprayan lang yan ng color yellow na Pilox. Kanyang hood. So parang feeling ko, ang alam ko, yung lata nito is parang mas makapal siya kaysa sa Gen 2 at saka sa Gen 3. So yun lang, wala pa siya yung ano dito, yung signal lights, 'di ba? Usually ngayong mga model ng sasakyan either nasa side mirror or nasa fender. So ito naman, mapapansin niyo may lining siya dito. Sa E variant at saka sa J walang ganito. Parang meron siyang strip. Yan. So yung kanyang handle, lagyan lang ng chrome yan. So body color yung kanyang handle pero linagyan na ng chrome handle. Ito rin nilagay na rin to yung kanyang rain visor. So itong nakuha kong sasakyan is sariwang-sariwa pa. Lahat ng mga salamin original, ang loob mabango, hindi laspag, malinis. So titignan natin mamaya. So ang tires pala nito, ang tires nito ay rim 14. Nasaan na? Ang tires nito ay 185/65 R14. So ito pa yung kanyang stock mags. So stock paint, malinis. Yun lang, VVT. Naputol yung isang eye. So ito naman, nalagyan ng sticker dito kasi may scratch siya dito sa part nito. So yung owner na nagkuhanan ko, siya na yung naglagay niyan. So going to the back, ito yung kanyang gasoline cover. Kanyang tail light ay halogen din, walang LED. Ito ang tignan nyo, yung kanyang antenna. Kita nyo naman, super haba, di ba? Ayan. Hindi gaya ng mga antenna ngayon, gaya nun is naka shark fin antenna ang tawag dyan. Ito, di ba? Classic na classic. Parang yung signal, di mawawalan ng signal kahit sa sulok ka pumunta ng Pilipinas eh. So, since 2003 model ito, so wala siyang gaanong curvy. Wala siyang gaanong curve line sa kanyang body, kumbaga bold siya. 'Di ba? Wala siyang gaanong arte, straight look, simple look, 'di ba? So wala siyang gaanong details na nangyayari sa kanyang body. So ayan. So tingnan natin sa loob. Ayan. So kung mapapansin ninyo mga sir, sariwang-sariwa pa. Karamihan ng mga ganitong model talaga usually laspag na, 'di ba? So pero tumatakbo pa rin.
Kasi nga, syempre tatak views yan eh. Parang hindi mo yan mapapatigil tumakbo. So from dito ako sa Ilocos Norte, ang dami-daming sasakyan na ganito na tumatakbo pa sa daan. Dami-dami. So yan, kita nyo naman, di ba? So lahat ng mga buttons dito gumagana pa. Even the power lock, the power window, tsaka even yung yung mirrors niya gumagana pa rin, di ba? Sa G variant, meron adjustment sa kanyang side mirrors. So yan ang nawala sa E at saka sa G variant. Sa E at saka sa G variant, yung adjustment ng kanyang mirrors ay nandito sa side na yan. So ito yung visor niya. Ang mirror niya is nandito sa driver's side. Ewan ko kung bakit. Usually, di ba, dapat nandito. So, ayan, wala sa kanyang passenger side. Sana, G variant, kahit isang salamin man lang sana, or kahit salamin man lang sana, is linagyan dyan. So, yung kanyang steering wheel, walang controllers, di ba? And yung kanyang radio, stock Toyota pa yan, di ba? So, wala namang problema sa signals. Very, very consistent. Hindi maganda ang sagap ng signals. Maganda. So, wala siyang Bluetooth. Ang ginagawa ko is meron naman nabibili sa Shopee. Ito, may nabibili sa Shopee ito around 150 to 200 pesos. So, kinoconnect ko yung phone ko through Bluetooth sa device na ito. Diba? So, yung frequency na nandito, ina-adjust ko din yung frequency na kailangan ng device na ito. For example, ang frequency nito is 90.3. So, kailangan yung frequency na ilagay mo din dito is 90.3. And then yun, pwede ka lang mag-play sa phone mo ng kahit anong gusto mong sounds, maririnig mo na sa loob ng sasakyan. So, ayan, hindi pa nare-repaint yan, no? Orig paint pa yan. No, orig paint. Hindi pa rinere-paint. Ibig sabihin, talagang sariwa pa. So, yan. Transmission niya, automatic, park, reverse, neutral, drive, second gear, at saka yung kanyang first gear. So, very simple lang yung kanyang mga buttons dito, like aircon, di ba? Temperature. So, auto trip. Ayan. So, yan. Nagpalit na rin ng LED sa kanyang dome light. Yan. So, 4 ang speakers nito. Nandyan, sa kabila, at saka yung dalawa nasa likod naman. So, itry natin i-start. Ang kakaiba dito, kahit 2003 model, tignan nyo naman, di ba? Yung kanyang panel gauge, wala kayong makikita. Pero pag in-start nyo yan, di ba? So, digital na siya, mga sir. So, yung kanyang audio is 142,310. Yan, digital na siya. Sa E at saka sa G variant, manual siya. Manual. Pero, ganito pa rin yung position ng kanyang gauge. So, ito yung mga naging issue. Siyempre, marami naman nabibili sa Shopee yan. So, walang problema. Ang aircon, wala naman tayong problema sa aircon. Malamig. Sa kanyang performance, sa kanyang riding. Very smooth pa rin. Diba? Very smooth pa din. Hindi ka magre-reklamo. Very reliable siya. Wala siyang problema sa transmission. Wala siyang problema sa engine. Kahit ilong drive nyo, suwabing-suwabe pa rin. So, ayan. So, walang nating special or something new technology. Siyempre, 2003 model, di ba? So, yung mga nandito sa loob is yung mga basic lang talaga. Yung mga basic needs ng isang sasakyan. So, ayun. So, kung mapapansin nyo talaga, yung kanyang mga plastic is very high quality talaga. Di ba? High quality. Yung kanyang plastic, ang kapal. Yung mga plastic niya, even yung upuan niya,
at 2003 model, tapos ganito pa yung estado ng kanyang upuan. So walang punit, walang punit, 'di ba? So sobrang ano pa rin. Sobrang ganda pa rin ng kanyang mga upuan. So sa kanyang head unit, marami tayong nabibili sa Shopee diyan. Starting from 3,000 to 10,000 up to 15,000. Depende sa klase ng kanyang head unit. Yung mga 7 inches, 9 inches, pwede natin palitan to. Kung gusto niyo maging mas modern look yung loob ng Vios ninyo. So mga sir, anong decision niyo? Bibili pa ba kayo nito o hindi? So for me, ang price range ng Vios na ito, magi-start siya ng I think 150 to 230,000 as of today. 'Di ba? February 2024. Yan po yung kanyang price range. So depende na lang, pag automatic mas mahal 200 pataas, pag manual naman is makakabili ka ng mas mura kaysa diyan. So depende rin kasi sa owner kung ano yung agreed price ninyo, pero yung price range ng ganitong sasakyan is 150 to 230,000 pesos. So kung ang budget ninyo ay nasa ganung range lang, then pumunta na lang kayo sa Vios, di ba? So marami tayong makukuha diyang ibang brand na 200k na pero mas modelo pa. Pero you have to take in consideration yung reliability, di ba, ng isang sasakyan. So ang Vios kasi, syempre alam naman natin yan, wala tayong problema sa pyesa, wala tayong magiging problema sa performance as long as palaging change oil lang, di ba? Palaging change oil, yung mga fluids, brake fluid at transmission fluid, di ba? So nasa tamang ano lang yan, nasa tamang alaga lang yan sa Vios mo. So sa sasakyan na ito, even if it's 2003 model, pwede mo pa siyang iikot sa buong Pilipinas. Kayang-kaya niyan. Hindi yan mag-overheat, 'di ba? Matibay ang makina niyan. So wala tayong maging problema. So at that price range, talaga makukuha mo talaga yung value ng pera mo, kasi sinasabi ko nga, yung sasakyan na ito is sulit talaga, 'di ba? So una, matipid na nga sa gasolina, reliable pa, comfortable ka pa sa loob. Sa power naman, decent naman yung kanyang power eh. Kaya namang mag-overtake sa highway, di ba? Ako nga, pag sa highway, minimum ko dito is 90 to 80, dyan lang ako, di ba? So kayang-kaya hanggang 120, kaya niya, stable pa rin siya. So kahit 2003 model siya, is kaya mong makipagsabayan kahit sa mga modelong sasakyan, di ba? So if I were you, if you have that budget na pang 200,000, then pwede na to. Pag inalagaan mo siya ng mabuti after 3 years of ownership ng paggamit, pag gusto mo ulit siya ibenta, hindi ka ganun kalaki yung magiging lugi mo, kasi unang-una ang taas ng resale value ng sasakyan na ito. So for how many years na ang price range ito? Nasa around 150 to 230, di ba? Yan yung price range niya up to now. Ganun pa rin ang price niya. So parang halos hindi siya nagde-depreciate, di ba? Kasi nga syempre yung kanyang reliability kasi, na until up to now, ang ganda pa rin ng kanyang serbisyo. So ayun mga sir, if kung gusto niyo bumili is pwede ko siyang i-recommend. So nakita niyo yung Vios na yan, yung Vios na yan is yung second gen, it is yung Batman. Start siya ng 2007 up to 2013. Yan, ito yung kanyang first gen. Thank you po mga sir for watching my video. So next time meron naman po tayong bagong upload. So maraming salamat po.